Isang legal na digmaan sa Hollywood na tumagal ng halos 2 taon. Isang pelikula tungkol sa karahasan sa tahanan, paratang ng sexual harassment, lihim na kampanya ng paninira, at mga text message na nadamay pa si Taylor Swift. 2 linggo bago ang paglilitis, natapos ito. Welcome sa Sidebar, hatid ng Law and Crime. Ako, si Jesse Weber. Tama, mabilis lang. Kailangan kong sabihin sa inyo ang tungkol sa sponsor na ito. Ang app na sa tingin ko ay magugustuhan ninyo. Tinatawag itong Upside. Kaya ang Upside ay nagbibigay sa iyo ng cashback, dagdag na cashback sa mga pang-araw-araw na binibili mo, tulad ng gasolina, groceries, takeout. Ganito ang gagawin mo. I-download mo lang ang Upside ng libre. Mag-claim ng offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila. Magbayad gamit ang card, i-verify ang purchase at may babalik na pera. Halimbawa, kung magpapagasolina o magta-takeout ako, maghahanap muna ako ng upside offer. Matapos gumastos, lalabas ang pera sa app na pwede ilipat sa bank account ko. Karaniwang kumikita ng $254 kada taon ang madalas gumamit ng upside. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code. Gamitin ang promo code sa sidebar para sa dagdag na 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke ng gasolina. Si Blake Lively at Justin Baldoni ay magkasama sa pelikulang It Ends With Us noong 2024. Direktor din si Justin Baldoni at si Blake Lively ang bida. Batay sa dokumento ng korte, inakusahan ni Lively si Baldoni ng sexual na panliligalig sa set. Sinabi niya na gumawa ito ng nakakababa ng pagkataong komento, bigla ang hindi ka nais-nais na pisikal na kontak at lumikha ng sitwasyong inilarawan niya sa text message sa isang kaibigan para silang mga manyak. Itago niyo na lang hormones niyo. Inakusahan din niya ang Wayfarer Studios ng pagsimula ng smear campaign laban sa kanya gamit ang crisis PR at manipulasyon sa social media para sirain ang kanyang reputasyon. Noong Disyembre 2024 ayon sa New York Times, nagsampa si Lively ng reklamo sa California Civil Rights Department na nauwi sa opisyal na federal na kaso. Ngayon, hindi lang itinanggi ni Baldoni ang lahat. Ayon sa mga dokumento ng korte, inakusahan pa niya si Lively na nagnakaw ng pelikula. Nagbanta na hindi ito ipopromote at sinubukang ilibing siya gamit ang maling paratang laban sa kanya. Lumaban siya at nagsampa ng kaso si Baldoni laban kay Lively dahil sa paninirampuri, pati na rin kina Ryan Reynolds at sa kanilang publicist. Kinasuhan din niya ang New York Times dahil sa artikulong, "Maaari nating ibaon ng sinuman sa loob ng Hollywood smear machine." Ayon sa mga dokumentong aming nirepaso, ibinasura ng isang hukom ang kaso ni Baldoni, protektado sina Lively at ang Times sa ilalim ng mga legal na pribilehiyo. Kaya nagsampa ng kaso ang Times laban sa Wayfarer Studios ni Baldoni at humingi ng danyos para sa gastos ng abogado, gamit ang batas laban sa SLAPP. Patuloy pa ang kasong ito. Pero sa madaling salita, ang pinag-uusapan natin, itong alitan, itong laban sa pagitan ni Baldoni at Lively, ay tumagal ng 18 buwan. Ayon sa page 6, umabot sa kabuuang $60 milyong ang nagastos ng dalawang panig sa mga bayarin sa abogado. At pagkatapos, noong Abril ng 2026 ayon sa New York Times, malaking balita ito. Ibinasura ng federal na hukom ang mga claim ni Lively kaugnay ng sexual harassment dahil isa siyang independent contractor, hindi empleyado, kaya maaaring di siya sakop ng mga batas na yon. Pinayagan ng hukom ang paglilitis sa kanyang reklamo ng paghihigante at paglabag sa kontrata. Karamihan laban sa production company, hindi kay Baldoni. Nakatakda ito sa Mayo 18. Plano naming pag-usapan ito sa sidebar. Pero anong nangyari? Noong Mayo 14 na araw o 2 linggo bago ang opening statements at pagpili ng hurado, nagkaayos sila. Nagkaayos sila. Natanggap na namin ang pinagsamang pahayag ng mga partido sa Lively v. Wayfarer Studios mula sa mga abogado. Kaya sina Brian Friedman, Ellen Garofilo, Michael Gottlieb, Ezra Hudson, at ito ang ilalaman ng pahayag. Nagkasundong mga partido sa kaso ni Blake Lively at Wayfarer Studios na ayusin ang issue at maglabas ng pinagsamang pahayag. Ang naging bunga, ang pelikulang It Ends With Us, ay isang bagay na ipinagmamalaki naming lahat na nagtrabaho upang maisa katuparan ito. Ang pagpapalaganap ng kamalayan at paggawa ng makabuluhang epekto sa buhay ng mga nakaligtas sa domestic violence dahil yon ang tema ng pelikula at ang pagtulong sa lahat ng nakaligtas ay layunin naming sinusuportahan. Aminado kami sa mga hamon ng proseso at dapat ding pakinggan ang mga alalahanin ni Miss Lively. Nanatili kaming matatag na nakatuon sa pagkakaroon ng mga lugar ng trabaho na malaya sa anumang hindi nararapat at hindi produktibo ang kapaligiran. Inaasahan naming magbigay ito ng pagbawakas at magbigay daan sa lahat ng sangkot na makausad ng maayos at mapayapa
kabilang ang isang magalang na kapaligiran online. Gusto kong talakayin ang ibig sabihin ng pahayag na yon. Ngayon, para maging malinaw, hindi natin alam ang mga detalye ng kasunduang ito. Hindi ito isiniwalat. Karaniwan, hindi talaga ito isiniwala. Walang tahasang pag-amin ng maling gawain. Ayon sa page 6, hati ang opinyon ng mga executive kung makakabawi pa ang dalawang bituin. Isang babaeng studio executive ang nagsabi, hindi sapat ang market value ni Justin para matakpan ng duda na baka siya ang sanhi ng unsafe na set. Hindi ako sigurado kung makabuo pa siya ng cast para sa isang pelikula sa ngayon. Kailangan munang magpahinga ni Blake at tanggapin ang mas mababang sweldo. Pero movie star pa rin siya. Ano ba talagang nangyari sa set? Sino ang nagsasabi ng totoo? Bakit sila nagkaayos ngayon? Bakit ang kasong ito na halos parang magiging katulad ng Depp laban kay Heard? At kung saan iniisip mong parehong panig ay kailangang dalhin ito sa korte para mailahad ang kanilang bersyon ng mga pangyayari. Tama ba? Bakit naging kasunduan ito? Bakit pinagsamang pahayag at hindi hatol ang naging resulta? At sandali lang, makakasama natin ang dating federal na taga-usig at abogadong taga-LA na si Nima Romani para ipaliwanag sa atin kung ano sa tingin niya ang nangyari dito. Sasabihin niya sa atin ang tungkol sa kapangyarihan, kasikatan at batas sa Hollywood at kung bakit niya iniisip na ito ang nangyari. Pero una, hayaan niyo munang ilahad ko ang sitwasyon. Bigyan ko kayo ng konteksto. Nagsimula ang shooting ng It Ends With Us noong 2023. Si Blake Lively ang gumanap bilang pangunahing karakter na si Lily Bloom. Si Justin Baldoni naman ang nagdirect at siya rin ang gumanap bilang love interest niya sa pelikula. Ayon sa mga dokumento ng korte, nagkaproblema agad at may dalawang magkaibang bersyon ng pangyayari. Kaya dapat tayong mag-ingat. Parehong inilagay ng magkabilang panig ang kanilang mga pahayag sa mga legal na dokumento sa ilalim ng panunumpa. Kaya, una, ang bersyon ni Blake Lively. Mula sa kanyang binagong reklamo na isinampa noong Pebrero 18, 2025 ayon sa dokumento, sinabi ni Lively na mula pa lang sa unang linggo ng shooting, sina Justin Baldoni at Jamie Heath, na CEO ng kanyang production company na Wayfair Studios, ay nagdulot sa kanya ng hindi komportableng pakiramdam. Sabi niya, nagsalita si Baldoni tungkol sa adiksyon niya sa pornografya at nagbahagi ng detalye tungkol sa buhay sexual niya. Ayon sa kanyang reklamo, inihayag ni Baldoni sa harap ng mga miyembro ng crew na hindi pa raw siya nanonood ng pornografya. Inaangkin niya na sa eksena ng mabagal na sayaw, si Baldoni, at mabasahin ko ito mula sa dokumento, paulit-ulit na yumuko si Baldoni kay Miss Lively. Sinusubukang halikan siya. Hinahalikan ng kanyang noo, kinikiskis ang kanyang muka at bibig sa kanyang leeg. Idinadampi ang kanyang hilalaki sa bibig niya at kinakalabit ang ibabang labi niya. Hinahaplos siya at sinasabing ang banggo-banggo niya. Hindi ito nangyari habang ginagampanan ni Ginong Baldoni si Ryle dahil lumihis na napagkasunduan sa script ang pagiging malapit at mga sinabi. Ikinuwento niyang nakatitig si Heath sa kanyang hubad na dibdib habang wala siyang saplot sa taas sa makeup trailer. Ayon sa reklamo, dumating si Heath nang hindi nagpapaalam habang kinatanggal ang body makeup. Hiniling niya kay Heath na tumalikod, ngunit ayon sa dokumento, nakita ni Binibining Lively na nakatitig si Ginoong Heath habang siya ay walang saplot sa itaas. Nang sinita niya ito, ipinagsawalang bahala lang ito ni Ginong Heath at sinabi na nakasanayan na niyang tumingin sa kausap habang nagsasalita. Batay sa reklamo niya, nag-text siya sa kaibigan noong Mayo 24, 2023. Iaanyaya sana kita sa set bukas. Grabe ang HR na yon, parang baliw. Hindi ko inasahan yon. Ibig kong sabihin, naroon na naman. Pero ngayong araw, pag-uwi ko, napaiyak ako. Kalaunan sa parehong pag-uusap, sinabi niya, mga manyakis, sarilinin niyo na lang ang pagnanasa niyo. Hindi ito akin. Ayoko nito. Ayoko sa tingin mo, sa mga salita mo, sa dila mo, pati mga video ng hubad mong asawa. Oo, nakakagulat, mga payaso. Sinabi niya na nag-report siya ng alalahanin sa Sony. Isa pang babaeng cast member ang umano'y nag-ulat din tungkol sa asal ni Baldoni. Ayon sa reklamo, noong Hunyo 1, 2023, inamin ni Baldoni sa sulat ang mga alalahanin. At sinabing na ipaalam na sa kanya ito at may gagawing mga pagbabago. Sabi niya, walang ginawa para ayusin ito. Kaya nung may welga at tumigil ang produksyon, tumanggi siyang bumalik hanggat walang malinaw na proseso at proteksyon. Noong Nobyembre 2023, nagpadala ang kanyang mga abogado ng dokumentong Protections for Return to Production na may 17 kahilingan. Kasama rin dito ang palaging presensya ng intimacy coordinator. Walang improbisadong intimate na eksena. Walang usapan tungkol sa mga personal na karanasang sexual at bawal pumasok sa trailer niya kapag hubad siya. Ayon sa dokumento, bawal ang paghihiganti kay Miss Lively dahil sa kanyang paglalabas ng alalahanin. Sumagot ang Wayfair. Ayon sa reklamo, tumugon sila sa pamamagitan ng sulat na nagsasabing, nakikita naming karamihan sa mga ito ay hindi lang makatwiran, kundi mahalaga rin para sa kapakanan ng lahat ng kasangkot. Noong Enero 4, 2024 nagkaroon ng pagpupulong sa New York.
Ayon sa reklamo ni Lively, binasa niya ng malakas ang listahan ng 20 insidente. Ayon sa kanya, parehong hindi itinanggi ni na Ginoong Baldoni at Ginoong Hit ang katotohanan ng mga halimbawang ibinigay ni Binibining Lively. Kaya nagpatuloy at natapos ang pelikula. Ayon kay Lively, dito nagsimula ang ganti. Sabi niya, kinuha ni Baldoni ang crisis PR team ni Melissa Nathan mula Agency Group PR. Ayon sa reklamo, kasama sa proposal ni Nathan ang buong pagpapatanggal ng mga nilalaman sa Reddit at sa mga social account. Pagganda ng social crisis team, tamang pakikipag-ugnayan sa audience at pagsimula ng mga thread ng Tiora. At ito ang mahalaga, sabi nga, ang lahat ng ito ay higit sa lahat hindi matutunton. May dokumento na tinatawag na scenario planning. Mukhang ipinakalat ito. Ayon sa reklamo, iminungkahi nitong gumawa ng mga kwento tungkol kay Blake Lively na may hindi kanais-nais na reputasyon at magpakalat ng balita tungkol sa paggamit ng feminism bilang sandata. Ayon sa mga text message na isinama sa reklamo, nang nag-alala si Baldoni na hindi sapat ang pagiging agresibo ng plano, ibig kong sabihin, yun ang paratang sinabi umano ng kanyang publicist na si Jennifer Abel kay Melissa Nathan na gusto raw ni Baldoni na, sabi nga, maramdaman na pwedeng ilibing si Blake Lively. Galing ito sa dokumento. Alam mo namang kaya nating ilibing kahit sino, pero hindi ko pwedeng isulat yun sa kanya. Sinabi ni Lively na dinala nila si Jed Wallace, isang kontratista, para pamunuan ng digital na kampanya laban sa kanya. Ayon sa reklamo noong Agosto 10, 2024, iniulat ng isang empleyado ng TAG na may mga pagbabagong napansin sa social media, dulot ng pagsisikap ni Jed at ng kanyang team na baguhin ang naratibo laban kay Lively. Giit niya, naging epektibo ang kampanya. Dumami ang negatibong kwento at mapanirang komento sa kanyang negosyo. Ayon sa reklamo, bumaba ng 56 hanggang 78% ang retail sales ng haircare line niyang Blake Brown. Sabi niya, nakatanggap siya ng mga banta. Nakatanggap din ng mga banta ang kanyang pamilya. Kaya iyan ang bersyon ni Lively. Ngayon, si Justin Baldoni naman. Mula sa kanyang reklamo na isinampa noong Enero 16, 2020 CP, ayon sa dokumentong ito, si Lively, ayon sa kanya, ang siyang kumontrol mula pa sa simula ng pelikulang ito. Sinabi niya na iginiit ni Lively na siyang pipili ng kasuotan, nagpadala ng daan-daang larawan sa designer, at pinilit silang kumili muli ng lahat ng damit na lampas sa budget. Inaangkin niya na araw-araw umanong nire-rewrite ni Lively ang mga eksena, kabilang na ang mahalagang eksena sa rooftop. Nang magbigay siya ng, sa tingin niya, banayad na pagtutol, ayon sa kanyang reklamo, na nahimik daw si Lively ng ilang araw, ayon sa kanya. At malaking bagay ito. Inaangkin niya na ipinatawag siya ni Blake Lively sa kanyang penthouse sa New York. Ayon sa dokumento, dito na raw nakialam ang asawa niyang si Ryan Reynolds na umano'y nagbigay ng masiglang papuri sa bersyon ni Lively ng eksena. Pagkatapos, may isang sikat na hindi pinangalan ng kaibigang celebrity na naroon din nung oras na yon. Sa madaling salita, si Taylor Swift yon. Sabi ni Baldoni, naintindihan niya ang mensahe. Sumama ka na. Sabi niya, nag-text daw si Lively at tinawag sina Reynolds at ang celebrity ng mga dragon niya at isinulat, alam din nila na hindi ako laging magaling. Na tsaking napapansin ako at nagagamit ng maayos dahil sa takot, makasakit ng ego o makaapekto sa proseso. Wala silang pakialam. Inakusahan ni Baldoni si Lively ng maling paratang at sinabing pinaratangan siyang tinutukso siya sa timbang na itinanggi niya. Ayon sa kanyang reklamo, binigyan siya nito ng ultimatum. 2 linggo para palitan siya ng ibang artista o kung hindi. At naiintindihan niya yon bilang banta sa kanyang reputasyon. At sa esensya, sinasabi niya na pinipressure siya nito sa buong pangyayari at naramdaman niyang nababantaan siya. At dahil sa power dynamic, dahil isa siyang malaking bituin, iyon ang nangyari. Ayon sa reklamo ni Baldoni, ang 17 puntong dokumentong ipinadala ni Lively bago bumalik sa produksyon ay puno umano ng maling paratang. Kabilang ang pagkakaroon ng intimacy coordinator at pagtanggi ni Lively na makipagkita rito. Sinasabi niya na madalas siyang imbitahan ni Lively kasama si Heath sa kanyang trailer habang nagpapasuso o nagpapapump. At ngayon, tinuturing niya itong harassment. Iba ang paglalarawan niya sa meeting noong Enero 4, 2024. Ayon sa kanyang reklamo, si Reynolds at quote, ay biglang nagpakawala ng agresibong pananalita. Pinagalitan si Baldoni sa isang insidente na inilarawan ni Baldoni bilang isang traumatic na karanasan. Ayon sa kanya, ang producer na may 40 taong karanasan ay di pa nakaranas ng ganoong pananalita sa iba. Dagdag pa ng Sony representative, ang tanging pagsisisi niya ay di siya namagitan para pigilan si Ryan Reynolds. Tungkol sa smear campaign, inamin ni Baldoni na kumuha siya ng crisis PR para sa depensa, hindi para umatake. Sabi niya, si Leslie Sloan
Publicist ni Lively ang nagplano ng mga negatibong kwento, hindi siya. Dagdag pa niya, peke o inedit daw ang mga text message na ginamit ni Lively. Particular na, ang palitan ng mensahe kung saan nag-text si Abel kay Nathan Nang, talagang napahanga mo ako sa gawa mong ito. Na sinundan ni Nathan Nang, kaya mo ako kinuha, di ba? Ako ang pinakamahusay. Sabi ni Baldoni. Sarkastiko lang yon. Sabi niya, tinanggal ng team ni Lively ang mahalagang emoji na nakataob na muka at hindi isinama ang mensahe ni Nathan na, grabe, hindi ito patas dahil hindi rin naman ako ito. Ayon sa reklamo, hiniling ni na Lively at Reynolds na siya at ang Wayfair ay humingi ng pampublikong paumanhin at akuin ng sisi sa backlash na natanggap ng kanyang marketing dahil umano sa pagiging insensitibo sa tema ng pelikula. Ngunit ang kontraargumento ay, iyon lang talaga ang utos sa kanya. Ang pinakapunto, nang tumanggi sila, doon nagsimula ang totoong laban. May kinalaman din dito si Taylor Swift, ang sikat na kaibigang nabanggit ko. Ngayon, hindi siya na-depose sa kasong ito. Wala siya sa listahan ng mga saksi. Pero ayon sa lahat, mababanggit pa rin siya sa takbo ng paglilitis na ito. Dahil sinabi ni Baldoni na ginamit ni Lively si Taylor Swift. Ang kanyang impluensya, ang kanyang kasikatan, bilang paraan para gipitin. Si Baldoni, dahil ang dalawang babae ay naging magkaibigan nun, at nagkaroon sila ng pag-uusap o magkasama sila ni Baldoni. Sa yugto ng Discovery, may lumabas na mga pag-uusap sa text message tulad nito. Kung naging madiskarte si Justin, sasabihin niya na hindi. Kanta ni Taylor Swift sa trailer, para mas kontrolado mo ang pelikula. Kakampi mo yon, hindi kanya. Sumagot si Lively, maghanap ka ng matalik na kaibigang mag-isip na parang Roman Empire. Mukhang sumagot si Swift, malalim ang misogyny niya. Iniisip niyang hindi kayang manalo ng babae sa chess o gumawa ng matagalang estratehiya para sa kapangyarihan. Kaya yan ang dalawang bersyon, sa madaling salita. Marami pang iba pero alam mo na, hindi ko napahabain pa ng 2 oras. Marami na rin kami nagawang mga sidebars tungkol sa palitan nila, kung gusto mong silipin. Pero halos 2 taon ding nasa mga dokumento ng korte ang mga nagbabangga ang kwentong yan. Lumabas sa press at pinag-usapan sa social media. Ano ba talaga ang alam natin? Ano ang ipinakita ng ebidensya? Bakit ganito natapos ang kasong akala ng lahat ay mauwi sa malaking paglilitis? Sige, gusto ko pang maintindihan ito at gusto kang lumapit sa isang taong may karanasan na sa paghawak ng ganitong mga kaso. Kasama ko ngayon ang LA attorney at dating taga-usig na si Nima Romani. Nima, laging ikinatutuwa ka namin makasama. Sa tingin mo, bakit sila nagkasundo? Bakit na yon? Kasi matagal nang may kwento tungkol dito. Oo, nagbago na ang sitwasyon pero matagal nang may kwento. Kailangan nilang dalhin ito sa korte. Kailangan nilang ipakita ang ebidensya, kailangan nilang tumistigo, kailangan nilang sabihin ang panig nila sa kwento. Kailangan nilang baliktarin ang mga kwento, kahit ano pang nailabas dyan. Sa paglilitis nila, magagawa yon, hindi dito sa kasong ito. Jesse, dati akala ko abot sa paglilitis ang kasong ito. Pero nagbago isip ko kamakailan at ito ang dahilan. Akala ko abot sa paglilitis ang kaso dahil matindi ang galit ng magkabilang panig. Hindi rin pera ang dahilan para kay Blake Lively. Alam mo ba na ibenta ni Ryan Reynolds ang Mint Mobile sa halagang $1 billion? Ang punto nito ay magpadala ng mensahe at linisin ang pangalan sa Hollywood, parang kaso ni na Johnny Depp at Amber Heard. Pero dahil sa mga desisyon ng korte, halos wala na natirang mahalagang bagay pagdating sa mga claim. Malinaw na unang ibinasura ang mga claim ni Justin Baldoni ng paninirang puri dahil sa First Amendment at litigation privilege. Noong mga nakaraang linggo, ibinasura ang sexual harassment na paratang ni Blake Lively dahil independent contractor siya at hindi empleyado, at natira na lang sa kaso ay retaliation, breach of contract at smear campaign. Wala na talagang natira, kulang na para maging sulit ang paggastos ng daan-daang libong dolyar at mga linggo para dumaan sa isang buong jury trial. At para malinaw, kung ano man ang matitira sa paglilitis na yon, ay hindi naman kinakailangang kasama lahat ng nakita natin itong nakaraang 2 taon. Lahat ng text messages, lahat ng paratang. Mas limitada sana kung ano lang ang itsura ng paglilitis. Tama ka. Kaya yung ibang controversial na ebidensya, gaya ng voice note, eksena sa balkone, at mga text message, hindi nakaugnay sa natitirang reklamo. Ang pinakamalalakas na reklamo ni Lively, lalo na pagdating sa exposure, ay yung sexual harassment, paghihiganti, hostile work environment, at diskriminasyon based sa kasarian. Yun ang pinaka-controversial, pinaka-mainit, pero yun din ang pinakamahalaga. Ito ang issue. Bilang independent contractor, wala kang mga karapatang yon. Empleyado lang ang meron.
Kaya ang ibig kong sabihin, isang halimbawa na ibibigay ko ay, siyempre, gusto ko talagang maging bahagi ng iyong palabas. Gusto ko ring maging panauhin sa Law and Crime. Hindi naman ako binabayaran siyempre, pero kahit bayaran pa ako, isa pa rin akong independent contractor. Kung magsasabi ka ng masasama, racist, or sexist na bagay sa akin, na alam kong hindi mo gagawin, hindi yon protektado, hindi kita pwedeng idemanda dahil doon. Kaya dahil karamihan sa mga seryosong reklamo ni Lively ay wala na, halos wala nang natira. Sinabi ko na nang madismiss ang reklamo, baka magkaayos na lang ang kaso. Mukhang hindi mo natatanggap ang mga maletang pera na padala ko sa opisina mo. Baka dapat mong tanungin staff mo tungkol dito. Nakakadismaya, mahirap kang hanapin at mag-guest sa show. Sige, itanong ko ito sa'yo. Sa tingin ko, ibang kasong ito kina Johnny Depp at Amber Heard dahil lumabas lahat ng detalye. Kung ito'y kaso na hindi lang sa korte, kundi pati sa opinyon ng publiko pinaglaban, limitado rin ang epekto ng hatol ng hurado. Tama ba? Ibig kong sabihin, kalahati ng laban na ito, nakita na natin ang mga text, video at audio, kaya napaisip ako sa opinyon ng publiko. Sa tingin ko, isa rin yan sa dahilan kung bakit naayos ito. Napapaisip tuloy ako, sino na ang nanalo? Sino ang nanalo? Pareho silang natalo, pero para sa akin, nakabawi si Justin Baldoni. Tama ka, hindi naman ito tungkol sa korte, kundi sa opinyon ng publiko. Kapag nasasangkot ang publicist sa kaso, pakinggan mo, nandito ako sa LA, nagdedemanda ako at naging abogado ng maraming sikat. Parte talaga ito ng laro. May mga publicist ako dito sa studio at may mga external publicist din, kaya kailangan mong mag-pressure sa kabilang panig. Sa tingin ko, talagang minamaliit ni Lively ang naging resulta ni Baldoni. Sa tingin ko, inakala niya na pag inireklamo niya sa California Civil Rights Department at lumabas sa New York Times ang mapanirang artikulo, agad siyang iniwan ng mga ahente niya sa William Morris Agency. Binawi ang parangal niya dahil sa pagtatanggol sa kababaihan. Balinaw na mas may pondo at mas malakas ang posisyon at pinansyal na kakayahan ni Lively. Bumalik si Baldoni at binago niya ang kwento. Sigurado akong karamihan sa mga tao sa komento, Jesse, ay Team Baldoni. Mahusay ang ginawa ng kanyang team sa kanilang mga isinumate at kung paano nila hinawakan ang tradisyonal, bagong at social media. Para ipakita na hindi naman talaga siya nang haharas o yung creep na inilalarawan ni Lively tungkol sa kanya. Sa tingin ko, lumabas si Lively na hindi kaaya-aya, pero pareho silang nagbatuan ng putik at walang malinaw na panalo. Naisip ko na interesante yung joint statement kasi sa isang banda, kinilala nito ang mga sinabi ni Lively. Tinilala nito ang sinabi niyang pinagdaanan niya at hindi rin itinanggi na may nangyaring masama sa set. May mga binanggit tungkol sa mga hindi tamang nangyari, mga problema sa set at mga hamon. Ano ang tingin mo sa joint statement na yon? Ano ang sinasabi nito sa'yo? Sa totoo lang, sinabi nito sa akin na marami ang nagsasabing si Lively ang umatras sa kaso. Pero hindi totoo. Yung mga natitirang reklamo ay kay Lively pa rin. Kaya may pananagutan pa rin si Baldoni. Hindi ko naman iniisip na aabot ito ng daan-daang milyong dolyar. Pero kahit papaano, may gastos pa rin sa depensa. Gugugol ito ng ilang linggo ng oras niya at hindi bababa sa daan-daang libong dolyar o higit pa para ituloy ang kaso hanggang paglilitis. Kaya si Lively ay may kaanting alas pa rin pero hindi na kasing lakas ng dati nung una siyang nagsampa ng kaso. Kaya para mapasang-ayon siya na umamin sa isang bagay ay mahalaga, sa tingin ko para sa kanya dahil tulad ng sinabi mo, ito ay tungkol talaga sa opinyon ng publiko at mapabayad si Baldoni ng kahit ano. Siyempre wala tayong idea kung ano yon, pero hindi ako magugulat kung may katamtamang halaga na napagkasunduan. Sa totoo lang, nakakatawa na sinabi mo yan. Lumabas ang page 6 at sinabi na sina Blake Lively at Justin Baldoni ay walang kinita sa kanilang kasunduang legal. Hindi ko alam paano nila nalaman yon. Confidential naman ang terms, hindi ba? Sabihin mo paano magiging makatuwiran yon. Kung ganon, kung wala silang kinita at ang nakuha lang ni Blake Lively ay itong parang magkasanib na pahayag at konsesyon, malaking panalo ito para kay Justin Baldoni. Masasabi kong malaking pagkatalo ito para kay Blake Lively. Ayon sa mga ulat, gumastos siya ng milyon-milyong dollar sa kasong ito. Hindi ako magugulat kung lumampas pa ito sa 10 milyon. At ang nakuha mo lang ay itong magkasanib na pahayag kung totoo ang iniulat ng page 6 at magaling sila. Kinausap ko siya kahapon tungkol dito. Hindi ko itinatanggi.
Malaking panalo ito para kay Justin Baldoni at sa fans niya. Hayaan mong ipaliwanag ko ito ng kaunti. Si Brian Friedman, na napag-usapan na natin dati, isang abogado ni Baldoni, ay nagsalita sa NBC News at sinabi na magandang pakiramdam ng kanyang kliyente tungkol sa naging kasunduan. Sabi pa niya, gusto nilang maresolba ang kaso dahil sa posisyon at pagkakataon nito. Kaya nang nabigyan kami ng pagkakataon, agad namin itong kinuha. Dagdag pa niya, gusto talaga niyang maikwento ang kanyang kwento. Sigurado akong balang araw, baka mas maaga pa, ikukwento niya ang kanyang kwento at maririnig natin ito. Pero alam mo, kapag nabigyan ka ng pagkakataon na hindi mo kailangan ikwento ang iyong kwento sa harap ng mga hurado at iba pang tao sa korte, at talagang may oras at kakayahan kang ikwento ng buo at kumpleto ang lahat ng naranasan mo, sa tingin ko, iyon talaga ang gusto niya. At natutuwa ako para sa kanya na magkakaroon siya ng ganoong pagkakataon. At sinabi rin niya, ang dahilan kung bakit matindi ang laban sa kasong ito ay dahil sa mga paratang ng sexual harassment. Kaya nung nagkaroon ng summary judgment at lahat ng mga paratang na yon, mga 10 o 13 na paratang ay ibinasura, sa tingin ko nagbago ang takbo ng kaso. At kung tungkol sa nito at ang epekto nito na siya ring sinabi mo. Kausapin mo ako tungkol dito, ire-rekomenda mo ba kay Justin Baldoni na magbigay ng panayam? Sa tingin ko, maraming magiging interesado sa panayam na yon. Sa legal na usapan, maaari ba siyang malagay sa alanganin dahil doon? Posible, pero tingin ko natuto na si Lively. Hindi ko rin nakalaing habulin pa niya siya muli. Alam din natin kung gaano kahalaga ang impresyon sa Hollywood. Sa tingin ko, gagawin niya yon dahil lagi niyang ipinagmamalaki na nasa panig siya ng mga kababaihan at karapatan nila. Kaya mahalagang mabago ang kwento tungkol dito. Kaya sigurado ako hindi sasabihin ni Friedman yon kung hindi pa plano. Masasabi niyang seryoso na kung totoo ang ulat, hindi ko binayaran si Blake Lively kahit piso. Inuro niya ang kaso at pareho naming napagpasyahan tapusin ito. Simple lang. Kaya sa tingin ko, walang dahilan para hindi niya ituloy ang isang panayam na ganoon dahil napakalaki ng halaga nito para sa kanya at sa kanyang imahe. Sa tingin ko, marami ng dating di nakakakilala kay Justin Baldoni. Ang ngayon ay kilala na siya. Kaya mula noon hanggang ngayon, talagang pambihirang narating niya. Lalo na kung totoo ngang pareho silang umatras na lang at hindi siya nagbayad kay Blake Lively kahit piso. Paano mo sa tingin magmumukhang paglilitis kung natuloy? Sa tingin ko, napakalimitado pa rin ito. Tama, si Blake Lively ay laban sa production company niya, hindi laban sa kanilang dalawa, based sa pagkaintindi ko. Paano kaya ang takbo ng paglilitis kung natuloy? Anong mga ebidensya kaya ang ilalabas? Ano kaya ang magiging hatol? Kaya interesting ito kung titingnan mo ang listahan ng mga ebidensya ni Lively, pati na rin ang listahan ng mga saksi niya. Iisipin mong aabot ng higit 1 buwan ang paglilitis. Alam mo naman kung paano ang mga federal na hukom, di ba? Pinapabilis nila ang proseso. Kaya sa tingin ko, gusto ng team ni Lively na ikwento yung tungkol sa, alam mo na, manipulasyon at panliligalig at yung pagtindig niya para sa sarili niya at sa ibang mga babae. Gusto din nilang isama yung iba pang babae sa set na nakasalamuha si Baldon para sabihing creepy siya at bahagi ito ng modus niya bilang ebidensya na hindi lang siya ang biktima kundi pati ibang babae na naharas niya. Sa tingin ko, hindi papayag ang hukom doon, Jassy. Mabilis lang sana ang paglilitis, pero papasok ka sa issue ng paglabag sa kontrata at paghihiganti. Malinaw, may ilang publicist na magpapatotoo at posibleng pag-usapan ang danyos at mga saksi sa pinsalang dulot ng smear campaign. Pero malamang matatapos ito sa loob ng ilang linggo kung ako ang tatanungin mo. Siguradong mas maikli kaysa sa inaasahan ni Lively nung una dahil sa totoo lang hindi ko iniisip na papayagan ng hukom yun. At pagdating sa epekto nito kay Ryan Reynolds or Taylor Swift o sa iba pang mga miyembro ng cast, yung mga para mga tauhang kasangkot lang dito, ano sa tingin mo ang magiging epekto ng pangyayaring ito sa kanila? Tingin ko si Taylor Swift marahil ang pangalawang pinakamasayang tao dahil mawawala ng isyung ito. Ayaw niya madama yung pangalan niya sa isyung ito para sa brand niya. Parang, alam mo yon, sinusubukan ni Lively na gamitin ito sa kanyang advantage. Ibig ko sabihin, sikat si Lively pero si Taylor Swift ay nasa ibang antas talaga para maglagay ng pressure kay Baldoni. Sa palagay ko, walang gustong masangkot sa demanda, lalo na ang mga celebrity. Kaya sigurado ako masaya at nakahinga ng maluwag si Taylor Swift.
Nakaiwas siya sa deposition at malaking panalo ito para sa kanya dahil hindi na siya kailangan tumistigo sa paglilitis. Alam mo si Ryan Reynolds sa tingin ko ay nadawit din. Kasama siya sa mga text message na yon. Yung iba doon ay medyo bastos. Alam nating ibang paraan ng pakikipag-usap ng tao sa kaibigan at lalo na sa asawa kaysa sa pakikitungo nila sa publiko. Pero sa tingin ko, ayaw nilang ilabas lahat ng baho nila sa publiko. At sa tingin ko, hindi ito nakakaganda para kina Reynolds at Lively. Para malinaw, kung may nakikinig at iniisip ang tungkol sa mga kaso, ang pagbasura sa mga claim ay hindi batay sa merito ng mga ito. Halimbawa, hindi naman talaga natin alam kung anong nangyari sa set na yon or pagkatapos, di ba? Tama ba na na-dismiss ang mga reklamo at kaso dahil sa mga particular na procedural na legal na dahilan? Hindi ito dahil sa katotohanan o kredibilidad ng mga paratang na ito. Tama ka, Jesse. Kaya kahit sabihin ng iba na si Lively ay na-harass o hindi, hindi pa rin natin napag-usapan ang merito ng kaso. Puro procedural na usapin lang ito. Masasabi ko na ito talaga ang procedural na issue sa kahit anong kasong may kinalaman sa trabaho. Ilang buwan lang ang nakalipas. Ako at ang aking law firm ay nagkaroon ng paglilitis laban kay Kanye West. At talaga namang ang tanging issue lang ay empleyado ba ng Kanye West ang aming kliyente o isa siyang independent contractor. Ang dahilan ng paglilitis ay iyon lang. Pabor sa amin ang desisyon ng hurado at napatunay ang si Kanye West ay nag-empleyo sa aming kliyente at nagbigay ng danyos. Pero kung hindi siya naging empleyado, merong 50 tanong sa verdict form na yon, Jesse. Tanong una, empleyado ba si Tony Saxon ang aming kliyente? Kapag hindi ang sagot ng hurado, inutusan silang laktawan ang natitirang tanong, pumirma at maglagay ng petsa dahil walang karapatan ng aming kliyente kung siya ay independent contractor. Napaka-interesante niyan. Sige, tingnan mo, ito na ang katapusan ng isang mahabang kwento. Sa tingin ko, at itama mo ako kung mali ako, may natitira pang isang kaso. Sa tingin ko, aktibo pa ang kaso ng New York Times. Hindi ko alam kung may nakita kang iba at hindi ko rin alam kung saan yon patutungo o paano maaayos. Pero tingnan mo, sina Baldoni at Lively lang naman ang focus natin. Abangan natin ang susunod na mangyayari at magbibigay tayo ng update. Magpapadala ulit ako ng pera para makadalo ka sa sidebar. Salamat, lagi kitang pinahahalagahan, Nima. Salamat, Jesse. Gustong-gusto ko talaga nandito palagi. Iyan lang muna mula sa sidebar mga kaibigan. Salamat sa pagsama. Gaya ng dati, paki-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X Instagram at sa Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes-Biyernes 11 PM Eastern. Kita-kits mga kaibigan!